Great morning, mga ka-First Vita Plus. Kumusta po tayo sa ating mga kinatatayuan ngayon? Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po tayo dyan? Galaw-galaw po, mga ka-First Vita Plus. Okay, mga nandyan po, kaway-kaway po tayo. Okay, mag-uumpisa na po tayo. Anong araw ngayon? Biyernes. Mag-uumpisa po tayo. Batiin muna natin ang team ng Visionaries. Nandyan ba kayo? Kaway-kaway po. Ang winners, kumusta po kayo dyan? Ang mga champions, nasa po tayo? Kumusta po tayo dyan? Okay? Binabati ko din po mga official speaker ng First Vita Plus. Nandyan po sila ngayon. Upline Cyril. Okay, kaway-kaway po. Upline Des. Okay, Sir Lito Aliber. Nandyan din po siya. Okay, Upline Sir Lito Vergara ng Knights of the Champion. Binabati po. Kumusta po tayo sa mga kinatatayuan natin? Ang Olonga po, Product Center, dyan din po. Okay, madami pa mga upline natin, mga dealer. Okay, salamat po sa pakikinig. Nandyan po yung mga iba pang official speaker natin, Dr. Eldina. Nandyan din po. Ito pang mga leaders, Infinite Champion, Bet Kasabaw. Kumusta po tayo? Okay, Knights of the Champion, Triple P, ang mag-ama. Ang ganda ng kuha natin sa litrato Magapan ng Triple P, binabati po natin sila. Si Applied Christian, sa si June Alcorgon. Okay, kumusta po tayo dyan? Mga dealers, Survivor, Juliet, nandiyan po ba? And Josie, Applied Jerry, Jenny Antonio. Okay, madami pa po. Kumusta po tayo? Galaw-galaw po, nandito naman po tayo. Pakilala lang po muna ulit ang inyong lingkod. Okay, Dr. Mendiola po. Isa sa mga official speaker ng First Vita Plus. Okay, ganun din po kami po may-ari ng Lucena Product Center ng aking may bahay. Nandiyan po siya ngayon sa bahay. Okay, salamat po sa kanyang slide. Okay, ano pa? Pag-usapan ulit natin ngayon, ayan tungkol ulit sa ating immune system. Isa sa mga topic natin ngayon yan. Okay? Kasi kadalasan, ano ho ba ang immune system ng ating katawan? Okay, itong tinatanong Kumbaga sa mundo natin, ang immune system, sila ko yung mga police o yung mga sundalo na humaharang sa mga masasama. Okay, ganun din po sa loob ng katawan natin. Ang immune system naman natin, so yung mga lumalaban sa mga sakit, kagaya po ng virus. Common na common ngayon yan, daming may virus, daming may sakit. Pagtanda, di ba? Nilalabanan po ng immune system yung pagtanda natin. O kaya cancer. Madalas natin naririnig to, no? May nadadiagnose po tayo na may cancer, pero yung iba, ayaw ko nila magpa-chemotherapy o kaya ayaw nila magpa-radiation therapy. So, anong ginagawa nila? Pinalalakas po nila ang kanilang immune system. So, yan po sa mga pag-uusapan natin ngayon. Okay, ano pa? Tama-tama yung mga nakikinig sa atin, no? Pagkatapos ng talk natin ngayon, no, webinar natin, pagkatapos niyan, meron nung kasunod na speaker, marketing, si Sir Fidel naman, ng Vita Eagles. Pero bago siya masalang mamaya, mag-i-entertain po ulit tayo ng katanungan tungkol sa mga viewers natin. Diba? Pag may mga consultation na tayo, libreng-libre ho kayo magtanong dito sa ating webinar. Kaya ihanda po natin, habang nagle-lecture po tayo, habang nag-uusap tayo ngayon, handa po natin yung mga tanong natin para mamaya, after ng talk, after ng webinar, pwede po tayo magtanong. Maliwanag po ba? Taas lang po na kamay pag may mga tanong po tayo. Ganun po ulit, kagaya po ng isang linggo. Okay? So kung titingnan po ninyo, ano po yung nasa screen ninyo para mas madali nyo maintindihan. Okay? Yung nasa screen nyo, makikita po ninyo, yan. Kita mo ba? Sa screen? Yan. Makikita nyo sa screen nyo, yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw, yan po yung immune system ng katawan. Okay, yan yung immune system ng katawan. Yung kulay orange, yan po ay uri ng bakterya. Kuha po yan sa actual na microscope. Sa pag-aaral po ito ng medisina. Yung immune system, yung dilaw, binabalutan po yung kulay orange. Yan po ay kuha sa isang microscope. Yan po isang uri ng bakterya tawag dyan anthrax. Nakikita po ito sa dugo. Pag nag-infection yung pasyente sa dugo, babalutin ng immune system, yung anthrax hanggang isa ito'y mawala.
So, ganyan po yung nangyayari sa loob ng katawan natin. Paano ba itong gumagana? Kung makikita po ninyo, no? Yung kulay pula, yan po yung immune system. Anong ginagawa niya? Binabantayan, nakabantay siya doon sa baho. Para mas madali nyo maintindihan. Meron po tayong tinatawag ng mga first line of defense. Kagaya po ng balat. First line of defense po yan. Diba? Pag nasugat yan, pwede makapasok ang infection. So dapat, hindi siya masusugat. Ano pa? Yung luha natin at yung laway po natin, meron po siyang antibiotic property. So first line of defense po natin siya. Yung parang sipon sa ilong, yung mga sipon-sipon na tawag ng mucus. First line of defense. So ang nung ginagawa ng kulay pula na nakikita nyo sa mga screen nyo, siya po yung tagabantay doon sa katawan natin. Ngayon, may mga pagkakataon na nakakapasok. O yung pangalawang litrato na mas tataas, yung kulay green, may nakapasok. Kasi hindi may iwasan eh. May nakakapasok talaga na madudumi sa loob ng katawan. Nakapasok sa atin. Anong gagawin ng katawan natin? Okay? Kasi may nakalusot. Anong gagawin? Yung immune system sa loob ng katawan natin, kukunin siya, tapos iipunin niya. Pero pag dumadami na, ang mga viruses o dumi na nakakapasok sa katawan, kailangan ng kumuha ng backup. Okay? Ngayon, ang gagawin niyan, pag may nakita ko siya, yung katawan natin, may nakita kong kakaiba, babantayan po niya yung kakaibang nakapasok. Di natin kilala itong virus na to. Bantayan natin. Diba? Pagkatapos ng immune system ng katawan natin, kanya-kanya po siya ng trabaho. May papatay po dyan, may tatandaan, may babaril. Ganun po ginagawa ng katawan natin. Hanggang sa pag may bagong nakapasok ulit sa atin, makikilala niya, ito pa rin yung virus na nakapasok sa katawan natin. Alam na nung katawan natin, paano niya ito susugpuin. Ang tawag kasi dyan, immunity. Nagkakaroon tayo ng defense mechanism doon sa mga sakit na yun. Kasi hindi kilala ng katawan. O sample na lang, no? Ano ba nangyayari sa mundo natin ngayon? May virus na nakakapasok. Diba? Alam mo ba natin na yung virus na nandito sa atin sa mundo ngayon, matagal na ho siyang meron. Kaya lang yung mga ibang strain nun, na-adapt na, kumbaga nagkakaroon tayo ng immunity doon sa iba, sa may ibang klase ng virus. Pero hindi lahat, may yung nakakasama ko. Okay? So ganun lang ginagawa. O, kakita nyo sa litrato, may bumabaril, o binabaril yan, di ko kilala to, papatayin natin yan. Para pag nakapasok ulit siya, alam na kung paano, kung napag-andaan na siya. So nasusundan po natin, no? Yung mga yan, nanggagaling sa labas, yung mga virus na yun. Pero may nanggagaling din po sa loob ng katawan natin na sakit. Kagaya po ng kung makikita nyo, yan po yung mga autoimmune na sakit. Napakadami yan, kulang-kulang 100 po yan autoimmune. Ang sample po niya, madali nyo matandaan, psoriasis, autoimmune po ito. Lupus, sakit sa balat, systemic, naapektuhan lahat, mga lupus po yan. Yan po yung mga klase ng immune na sakit, autoimmune disorder o diseases. Nangyayari din po yan, hindi lang nanggagaling sa labas, yung sakit, nanggagaling din po sa loob. Ibig sabihin, yung sarili po nating cell nag-react mismo sa sarili po natin. Kaya kung nagkaroon nyo naman ganyang klaseng sakit. Paano napapagaling yan? Unang-una, kailangan palakasin po natin yung immune system mismo na katawan natin. Kasi problema dito, yung immune system. So nasusundan po natin. Ngayon, paano natin malalaman kung ang katawan natin o ang immune system natin humihina? Diba? Ibig sabihin, dinatapuan tayo ng sakit. Ito ang mga sample, no? Ang immune system ng katawan natin humina, ibig sabihin lang po, para mas madaling matandaan, madalas po sipunin tayo. Ayan, di ba? Kaya nga may mga vaccine, flu, o para hindi madalas magkasakit. Ginagawa po yan. Ang average po kasi sa normal, no? Sa loob na isang taon, pwede kang sipunin, no? Magkasakit ng mga ganito 1 to 3 times per year. Pero kung ikaw madalas, halos buwan-buwan, ibig sabihin po nun, bumabagsak yung katawan natin, humihina yung immune system ng katawan natin. So ano kailangan gawin, di ba? Yung average na katawan natin, kailangan palakasin po natin yung immune system ng katawan. So nasusundan po natin. Ano pa po? Ito, di ba? Sinisipon tayo, humihina ang immune system. Tapos pag nagkasakit ka, matagal gumaling. Usually kasi abutin lang ng mga 1-2 araw hanggang 3 araw yung mga common colds. Pero pag matagal gumaling yan, bumabagsak, ibig sabihin mahina o weak ang immune system ng katawan natin. Di ba?
Usually, ang recovery, 3 to 4 days ang recovery niyan. Pero pag tumagal yan, ibig sabihin po nun, mahina ang katawan natin. So, mahirap labanan yung mga sakit pag gano'n. Kaya nagkakaroon tayo ng tonsillitis, nagkakaroon po tayo ng mga kulani, lumalaki po siya. So, dapat po palakasin yung immune system ng katawan natin. Ano pa po? O ito. Diba, alam nyo po ba na yung dry nose, signs po ito na humihina ang immune system ng katawan natin. Pero yung runny nose, ibig sabihin para kami mga sipon, maganda po yan. Ibig sabihin po may panlaban po tayo. Alam niyo ba yung mga sipon-sipon na yun? Ang tawag po doon, mucus. Di ba kung nakita niyo mga previous na slide natin sa litrato kanina, yung mucus, siya po ay isa sa mga first line of defense. Bakit? Tinatrap niya yung mga pumapasok sa ilong natin na mga dumi. Pwede niyang ilabas to. Siya yung nagsasala ng mga dumi sa ilong para hindi siya makapunta sa lalamunan natin, sasalain muna nito. Pero, bisa kasi hindi kilala nung mucus nung first line of defense mo. Hindi rin kilala nung lalamunan. Kaya humisa may umaabot sa baga na ganun sakit. Diba? Sipin nyo, hindi kilala yung virus. Nakapasok sa lalamunan, dumaan sa lalamunan, pumasok sa baga, hanggang sa inuubo mo na. Diba? Nahirapan ng huminga. Mga virus po yun. Nakapasok sa katawan. Di ba merong mga binanggit ko, may mga makukulit na mga virus, di ba? Kagaya ng nakapasok, nakain mo, may nakain ka, na dumi o germs, may daladalang dumi yan, nakapasok ngayon sa bituka mo. Di ba? Ano pwede mangyari? Alam mo ba natin na ang bituka natin, di ba? Ano yan? Acidic environment. Ngayon, pag acidic environment siya, tinutunaw nito yung mga kinakain natin. Kasama po doon yung mga germs na nakain natin. Kaya po nailalabas po natin yan. Diba? Ang tawag kasi dyan, yung immune system ng katawan natin gumagana. Kasi natunaw po siya. Kasi nga, diba, may mga virus na nakapasok. Hindi lahat nasasala eh. Pag nakapasok sa bituka, papatayin yan. Pero pag hindi kinaya ng bituka, pupunta sa dugo. Diyan na po nag-uumpisa na nagkakasakit yung tao. Diba? Pag nakapasok sa dugo, naglalagnat na, o may nakapasok sa dugo. Kung natandaan yung litrato kanina, yung anthrax, binabalutan po yan ng cell, neutrophil. Yun po yung immune system ng katawan natin. So nasusundan po natin, ano pa po? Ito, di ba? Matagal gumaling pag nasugat po tayo. Diba? Nasugat tayo sa kamay. O, bukod sa may mga factors, kagaya ng anong mga factors, diabetes. Di ba? Matagal ang wound healing yan. O ito naman, ang bawa nasugat ka sa balat, matagal po, ibig sabihin, bumabagsak ang immune system ng katawan natin. Okay? Anong ginagawa? Tingnan nyo ha, yung white blood cell natin, di ba, yung mga nakakapasok na germs o bacteria, pinapatay niya para po ito gumaling. So, trabaho po yan ng immune system ng katawan natin. So, nasusundan po natin, yan po yung mga ginagawa natin. Ano pa? Yung bang laging antukin o laging pagod? Di ba? Para lagi kang naghihina, o signs po ito na bumabagsak o mahina ang immune system ng katawan natin. So, dapat kumpleto ang tulog nyo. Diba? Lalo na, nung panahon ng lockdown, kumpleto sa tulog dapat. Diba? Ang ideal po na tulog ng bawat isang tao, at least 7 to 9 hours. Average, mga 8 hours. Yan po ay ideal eh. Diba? Para mapalakas natin yung sarili nating katawan. Okay? So, ano ba? Protektahan ang sarili. We heal as one. So, anong gawin nyo? Tingnan nyo nga natin, mag-evaluate po sarili natin. Tayo ba ay mahinang system? O malakas ang immune system ng katawan natin? Tandaan po natin, no? Kung mahina ako nakikita nyo, madalas na sakit eh. O umpisahan na po natin, palakasin ang immune system natin. Bakit? Kasi kung makikita nyo, no? Sa mundo natin ngayon, ang katawan po natin may mga tinatawag na lymphoid organ. Yan po yung mga panlaban, di ba? Kung makikita nyo, halos araw-araw, exposed po tayo sa iba't ibang klase ng dumi. Okay? Pero hindi lahat ng tao nagkakasakit. Diba? Bakit? Kasi nga, nalalabanan po nitong mga lymphoid organ natin. Kagaya po ng tonsils. Akala ko natin, ang tonsils, diba, pino-opera, tinatanggal, istorbo, lagi masakit, diba? Ang trabaho po niya, tinatrap po niya
yung mga dumi na pumasok sa lalamunan natin. Galing sa ilong, sa bibig, tinatrap niya. Yan po ang trabaho ng tonsil kasi nga first line of defense po siya sa mga viruses and bacteria. Ang appendix so alam mo ba natin na yun po yung bahala sa paggalaw o removal o pagtanggal ng dumi sa ating digestive system. Kaya pag na-operahan po tayo ng appendicitis, kalimitan ang nakikita po dyan, fecal lymph o dumi. So yan po ang trabaho niyan. Kahit nga yung kulani natin Ang kulani natin, di ba, minsan lumalaki, nawawala. Bakit? Kasi pag may nakapasok na dumi sa katawan natin, ang trabaho niya mga yan ng lymphoid organ makipaglaban sa kanila. Di ba? Makipaglaban dyan, kaya lumalaki o namumula yung tonsil nyo. Di ba? Ibig sabihin, nakikipaglaban po yung katawan natin sa dumi na nakapasok po sa katawan natin. So, nasusundan po natin, no? Tingnan po natin to. Exposed po tayo sa iba-ibang klase ng dumi. Araw-araw may contact. Pero bakit hindi lahat ng tao nagkakasakit? Dahil po sa immunity. Ibig sabihin, ang sarili ho nating katawan, meron ho tayong defense mechanism na tinatawag. Tingnan nyo po to. Diba? Bakit po sila nabubuhay? Diba? Simula maliit, exposed po sila sa mga dumi. Diyan sila natutulog sa labas. Pero bakit tumahaba ang buhay nila, tumatanda sila? Diba? Kasi yan ang environment nila. So yung katawan po nila nagproduce ng sariling panlaban. So ibig sabihin, immune po sila sa ganyan. Ang tawag po dyan, immunity. Ang immunity, di ba? Meron nung tayong tinatawag na active sa passive immunity. Kagaya po nung nakikita nyo sa mga screen nyo, meron nung tayong tinatawag na natural immunity. Di ba? At meron tayong tinatawag na artificial. Itong natural immunity, galing po sa sarili natin. Active, di ba? Active natural, galing sa sarili natin. Dahil sa mga infection, di ba, na-expose po tayo, gumagaling po tayo. Ang sample naman po ng mga artificial, kagaya po ng mga bakuna. Okay? Yung mga pinabakuna sa atin, panlaban po sa mga sakit, artificial po yan. Di ba? Ito naman, passive immunity. O di ba, yung sa magulang, nanganak yung nanay natin, di ba? Kailangan, tamang pasuso sa mga bata, below 6 months. Dapat po breastfeeding. Bakit nakukuha nila yung natural antibody galing sa nanay? Ang tawag po dyan, natural immunity. Na passive po siya. Meron tayong tinatawag na artificial passive immunity. Di ba kagaya po ng anti-tetanus. Tinukukan ka pero anti-tetanus. O, yan po yung mga passive immunity. So nasusundan po natin, no? Yan yung mga ginagamit ng katawan natin. May mga immune po tayo, mga immunity sa katawan. Ngayon, para bukod sa mga yan, artificial and active, bukod dyan sa mga yan, dapat po meron tayong tamang kinakain para palakasin yung ating katawan. Tingnan nyo to. Additional nutrients, balanced diet, at meron dalawang essential na vitamins na kailangan ng katawan natin para sa immune system ng katawan natin. Ano po yun? Vitamin A at vitamin C. So, maliwanag ko vitamin A, vitamin C. Lalo na ngayon, importante po yan. At yung mga yan po, kaya kong ibigay ng First Vita Plus. Okay? Pang-kalusugan, pang-pamilya, financial security. Lahat ng yan kayang ibigay ng First Vita Plus. At kung titingnan po kasi natin ngayon, ang average na lifespan po ng tao sa panahon ngayon, 70 na lang po. Kung dati umabot tayo ng 100, pero ngayon 70. At kung titignan natin ang mga dahilan bakit ang tao namamatay, ang number 1 po, sakit sa puso. Pangalawa po, cancer. Pangatlo po, sakit sa baga. Pero sa panahon ngayon, sakit sa baga, dahil saan? Doon sa virus na kumakalat ngayon. Diba? Kalat po ngayon yan. Tingnan po natin Ang coronavirus, grupo po siya ng virus. At ang dami nung namamatay ngayon. Buong mundo po, di ba? Nasa kulang-kulang almost 6 million na halos 5 million, 6 to 6 million ang affected. Di ba? Sa Pilipinas, ang total number ng cases po natin, kung makikita nyo, nasa 20,000. Pero ang recoveries po, 4,200 na. Okay? Ang death po, nababawasan na. Kung titingnan po natin, buong mundo apektado. At tingnan nyo po to.
Coronavirus, grupo ho siya ng virus na pwedeng maka-apekto sa tao, pati ho sa hayop. Okay, nabanggit ko, typically mild po dapat ang coronavirus. Pero merong pagkakataon na nagiging lethal po siya. Ibig sabihin, nakakamatay po. Kasi ang coronavirus, di ba, na-discover po ito 2019. Naging pandemic po siya 2020. Ano ba yung pandemic? Ang pandemic po ay dumadaming sakit sa buong mundo. Kung makikita nyo sa global natin sa litrato, yung epidemic, di ba, madaming kaso sa isang lugar. Isa lang siyang lugar. Halimbawa, dito lang sa ganitong lugar, doon lang madaming kaso. Hindi siya kumalat. Pero ang pandemic, ibig sabihin, isang lugar, madaming kaso, sa isang lugar, madaming kaso, pero globally apektado. Diba? Kaya nga nakaabot dito sa atin yan eh. Kasi dineclare siya na pandemic. Kasi halos buong mundo may mga kaso ng ganyan. Kaya tumawag tayo sa mga kamag-anak natin sa abroad, kumusta ang pandemic? Lockdown din sila. Diba? At saan nag-umpisa ito? Sa Wuhan, China. Kung makikita nyo po yung nandiyan sa litrato, normal x-ray po ito ng pasyente. Ito po yung actual na pasyente na 44 years old na nag-umpisa ko sa market, seafood market ng Wuhan, China. Yan po yung pasyente yun yung namatay. Kung makikita nyo, yan po yung normal x-ray. Pero sa dulo, makikita nyo puti-puti ho siya. Ibig sabihin, pneumonia po, signs ng virus, at ang nakita po dyan yung COVID virus. Kaya COVID pneumonia po siya. Sa Wuhan, China, ang tawag nila dyan, Wuhan pneumonia. So yung pneumonia, sakit sa baga. Yan po yung tawag sa kanila. Normal x-ray ito. Yung nasa dulo, yung may bilog na pula, yan po yung kanyang x-ray. Diba? Yan po yung pneumonia o COVID pneumonia. At kung titingnan po natin, no, alam nyo ho ba, kasi kung narinig po natin yung SARS noong 1990s, di ba? Tapos yung SARS-2, alam nyo ba na yung SARS noon, coronavirus din po siya. Bakit? Kasi alam nyo bang coronavirus, 1960s po na-discover yan. So matagal na. Okay? Ang SARS-CoV, yung una, 1990s. Ang MERS-CoV, yung number 6, yan po ay noong 2012. Kaya siya tinawag na Novel Coronavirus 2012. At ito naman number 7, yung Novel Coronavirus 2019. Kaya siya novel na discover noong 2019. So maliwanag po. At alam nyo rin po ba, di ba binanggit ko typically mild, pero sa mga ibang kaso nagiging lethal, nakakamatay. Kasi number 1, number 2, number 4 at number 5. Hanggang ngayon, existing po siya nakakasalap na lumino natin. Nasa mundo po siya eh. Diba? Pero ang mga nakakamatay po dyan, yung number 3, yan, number 6 at number 7. Sila yung mga lethal. Diba? Sipin nyo, hindi kilala ng katawan natin, pumasok sa katawan natin, nakalusot sa ilong natin, nakalusot sa lalamunan hanggang pumunta sa baga. Pagdating sa baga, ang sisirain po ng coronavirus yung baga natin. Kaya minsan, kahit nag-negative na sila sa test, diba, kaya lang nasira ang baga, nagkaaroon po na may mga kaso ng namamatay. Ang tawag doon, mortality. So, maliwanag po. At ito pa, no? Ayon po sa WHO, hanggang ngayon po, wala pa po siyang gamot. Prevention na gamot, wala pa rin po. Kasi kagaya ng binanggit ko, madami yung klase ang virus. Diba? Kung makikita nyo, yung bilog, ayan po yung coronavirus. Yung mga common cold, sipon, rhinovirus. Yung mga influenza, trangkaso, influenza virus. So madami ho, yung Ebola, kung narinig din po natin, virus din po siya. So madami ho palang klase ang virus. At usually, di ba yung mga ordinaryong virus, 2 araw hanggang 7 araw dapat po nawawala sa katawan natin yan. Pero pag yan ay tumagal, di ba, pwede ho makasama sa ating katawan. Kagaya po ng yung coronavirus na yan, ang incubation period po niyan 2 hanggang 14 na araw. Pero median po niya para maglabasan yung mga sakit natin, 5 to 6 days. Diba? So lalabas po yan. So madami, no? Paano ko nakukuha yung mga virus? Transmission po, paano? Droplets. Respiratory droplets po ito. Diba? Kaya isipin mo, kumalat agad ang virus. Bakit kaya?
Kasi nga, may kausap ka, o nasa palengke, di ba yung nangyari sa seafood market sa China, nasa palengke, walang mask, di ba? Hindi pa naman alam yung kaso nun. Umahatsing, inuubo. So, ang nangyari, mabilis nung kumalat. Bakit? Kasi isipin mo, halimbawa, infected yung tao. Alam niyo ho ba yung kamay ho natin makasalanan? Infected yung tao. Di ba? Yung mga surfaces na infected. Ang tao, mahilig humawak sa mukha. Kapag humawak tayo sa mukha, pwede tayo ma-infect. Diba? Bakit? Kasi alam niyo yung mata, pwede makapasok yung dumi. Bibig, ilong, may mga butas, pwede yung mapasok ng dumi yan. Mapasok ng viruses. Diba? Kausap mo lang, umatsing, wala kang protection, makapasok sa'yo yan. Diba? Kahit nga kausap mo, bigla umubo, hindi ka nakapagtakip dahil pumasok sa katawan mo. Diba? Pero may mga certain limit ng virus. Pag konting virus yung nakapasok, minsan tinatalo ng katawan natin yung virus na yun. Pero pag madaming virus nakapasok sa'yo, hindi kinakaya ng katawan. Kaya kung napapansin nyo, di ba may rapid test, nagpapatest yung iba, meron kang positive sa COVID, pero tinatalo ng katawan natin. Bakit? Kasi certain lang yung, konti lang yung nakapasok sa katawan. Pero pag sobrang exposure tayo, madaming virus na nakapasok, minsan hindi kinakaya mo ng katawan natin. So, ganun po nangyari. Kaya nga napakasalanan ng kamay natin kasi kung saan humahawak sa mukha. Ano ba po? Halimbawa yung alaga nating hayop, infected. Pwede rin makahawa sa tao. Pero konti lang. Ibig sabihin, sa pag-aaral, malitan chances. Okay? Yung tao, yung amo, nakakahawa sa hayop, pwede rin po vice versa. So, yung mga dahilan, bakit po kumakalat yung sakit? Saan doon pumapasok? Diba? Ang port of entry, diba? Sa mukha, sa mata, sa ilong, sa bibig, sa balat. Pag nasugat, mas matagal gumaling, signs po na humihina ang katawan natin, makapasok ang infection. Makapasok yung mga virus sa katawan natin. At pag nakapasok po ito sa katawan natin, ano maramdaman natin? Lahat ng yan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung course. Sasakit ulo. Pumasok yung virus, nalanghap mo. Dumaan sa lalamunan, dumaan sa mucus, nakalusot, hindi kilala eh. Hindi ibig sabihin, hindi kilala ng katawan natin. Nakalusot po siya. Okay? Pag lusot sa ilong, nakalusot din sa ating lalamunan, nakapasok sa baga natin. Pag nakapasok sa baga, ano naman, sasakit lalamunan, uubukin, mahirapan huminga. Incubation period ng coronavirus, 2 hanggang 14 na araw. Ang median po nito, di ba? Ang median po niya, 5 to 6 days, naramdaman po siya. Maglalabasan na yung mga sakit. Hindi kinaya, hindi naagapan, pumasok sa dugo. Yung virus, maglalagnat ang pasyente, sasakit ang dibdib, mag-chills, maapektuhan yung puso, bibilis ang paghinga, masisira ang kidney, maapektuhan yung kidney. Tapos pneumonia. Ibig sabihin, hindi kinakaya ng katawan. Nag-negative ka na sa COVID test, diba kaya lang nasira ang katawan na, nasira ang baga. Ang mortality, meron pa rin po. Ibig sabihin, pwede rin nung mamatay ang pasyente. So nasusundan po natin, at kung titingnan po natin, nakapasok sa katawan, diba, ano yung mga signs ng humihina ang immune system? Ano naman dahilan? Bakit humihina ang immune system ng katawan natin? Itong mga dahilan. Unang-una, stress po at anxiety. Ang dami yung stress dahil sa lockdown. Lalo na po yung mga nawalan ng trabaho. Diba? Saan sila kukuha ng panggastos nila, pang-araw-araw nila. Alam mo yung tipong trabaho na pag nagtrabaho may kita, pag walang trabaho walang kita. Sila ho yun, kawawa ko sila. Stress po sila. Wala ka ng pagkain, di ba? Paano ka pa makapagtrabaho? Na-lockdown yung lugar nyo. So, stress, anxiety, depression, halos lahat po yan. Pwede maka-apekto sa immune system ng katawan natin. At kung sino ang tao ang naapektuhan bukod sa kanila, yung mga leaders po natin. Di ba? Lalong-lalo na po ang ating Pangulo. Di ba? Problema na niya yung mga taong bayan, problema pa niya yung mga ibang politiko. Bakit? Ang sabi niya, 5,000 ang dumating. Ayan. Kaya doble-doble stress. O ano pa mga problema natin? Alcohol. Pwede nang bumili, tapos na lockdown. Sa bahay lang daw. Pero alam niyo ba, makinig mabuti, no? Ang alcohol intake, excessive alcohol intake,
technician. Nakaka-apekto po to sa ating baga, particularly sakit na pneumonia. Related po pala yan. Diba? Akala natin sarap-sarap uminom, diba? O yung iba, diba, may limit? O dapat 10 bote lang, isang araw. O ang gagawin ng iba, hindi ako inom ngayon, iipunin ko na lang pagdating ng Biyernes o Sabado, 5 bote. Hindi ko ganun yun. Kasi ang katawan natin, nag-auto-regulate po tayo. Diba? Ito lang dapat per day. Hindi mo pwedeng pagsama-samahin tapos isang inuman. Hindi pwede. Okay? Related po yung alcohol, excessive drinking, saan? Sakit sa baga. So maliwanag po. Ano pa po mga dahilan bakit humihina ang immune system ng katawan natin? Ayun o. Smoking. Naninigarilyo. Bata pa lang, naninigarilyo ka na. So ibig sabihin, bata pa lang, unti-unti nasisira ang baga. Lahat ng klase ng sakit, halos makikita nyo dahil sa sigarilyo. Yung mga dahilan na yan. Cancer sa baga, kulay itim na yung baga, dahil sa sigarilyo. Pwede ka ma-stroke, sigarilyo. Cancer sa lalamunan, sa bibig, sigarilyo. Diba? Sa puso, maka-apekto sa katawan, sa bato, maka-apekto sa kidney. Halos lahat ng yan dahil sa sigarilyo. Kaya nga number 1, makasalanan din yung sigarilyo. Buhay ka pa, pinaigsi mo ng buhay mo. O ano pa? Bakit humihina lalo immune system natin? Diet. Ang sarap kasing kumain. Di ba? Unhealthy diet. Preservative, makukulay. Di ba? Kain ng kain. Junk foods. Junk na nga, kinakain pa. Di ba? Fats. Yan o sa mga dahilan bakit lalong humihina ang immune system ng katawan natin. So naniniwanagan po tayo, no? Kung may mga katanungan po tayo, handa po natin. Mamaya o, tataas lang po yung mga kamay natin para ko tayo makapagtanong. O ano pa? Mga dahilan ba't humihina ang immune system ng katawan natin? Tulog. Anong tamang pagtulog? Ilang oras? 7 to 9 hours dapat. Tubig, importante. Para hindi tayo ma-dehydrate. Pag na-dehydrate, di ba? Kahit nasa hospital ka, dagyan ka ng swero pag di ka makakain. Exercise. Importante pala sa katawan nyo, lalo na sa puso natin. O yung iba ganito, kung sinabi mag-exercise, kasi mataas pala cholesterol, o sinabi mag-exercise, ang ginawa, full exercise. So dapat i-adjust mo din yung katawan nyo, 1 oras agad, 2 oras agad, hindi ganon. Kung ikaw na-diagnose na may high blood, mataas ang cholesterol, nung sinabi advice ng exercise, i-adjust mo katawan mo 10-15 minutes muna, tapos 20 minutes, 30 minutes, hanggang kaya mo na 1 hour. Kaya simula North EDSA, pumunta ka ng Makati, naglalakad, nagbabike, 9 stroke pa. So hindi ganun. Huwag natin biglayin yung mga sarili po natin. So maliwanag po, anong kailangan gawin para makaprotektahan ang sarili natin o kaya para hindi po tayo mahawa ng mga sakit. So ito mga paraan para po tayo makaiwas sa mga sakit bukod sa pagpapalakas ng immune system natin, ha? O, inom ng First Vita Plus, palakasin ang immune system. Bukod po dyan sa mga yan, ito ang mga dapat natin gawin. Dapat po magsuot po tayo ng protection, mask, face mask, importante po ito. Hanggat maaari po, face shield eh. Di ba yung buong mukha natin, face shield. Di ba para makaiwas po tayo sa mga sakit. O yung kausap natin, baka mamaya inuubo, o maiwasan po natin yung droplets. Okay, so maliwanag po, ang mga establishment po ngayon, nag-order po na dapat po may face mask pagpapasok po tayo sa mga lugar. So maliwanag po, ano pa? O maintain po natin yung physical o social distancing, 6 feet o sa 2 metro. Diba isa hanggang 2 metro para makaiwasan yung respiratory droplet. So importante po yan, maiwasan natin yung mga sakit. O ano pa po? Hand washing, importante po ito. May sabon, may tubig, hand washing. Kung walang sabon, di ba, paghuhugas na kamay at least 20 seconds. Happy birthday to you, happy birthday to you. Yung palimitan yan ang tinutuloy. Natapos lahat ng part ng kamay, importante mahugasan. Sabon at tubig. Ngayon kung walang sabon at tubig sa lugar mo, at least 60% alcohol hand sanitizer. So importante po ito. So maliwanag po. Kasi isipin nyo, no? Sipag-sipag, pag lilinis. Kasi ayon kasi sa pag-aaral, alam nyo po ba na yung virus, kaya importante, kunting sipag paghuhugas na kamay, tsaka paglilinis. Importante po, pag sa metal, yung virus meron sa metal, o mga doorknob, diba?
tumatagal daw po siya ng mga 5 araw yung virus sa metal. Sa kahoy, pwede po siya tumagal ng mga 4 days. Kaya importante dapat ma-sprayan siya ng alcohol o mahugasan. Kasi pwede tumagal yun pag hindi siya nagagalaw. Sa plastic po, mga 2 at 3 araw. Sa mga karton, within a day po nawawala yun. Pero importante, ma-sprayan po natin yan. Diba? O kaya mahugasan para at least mawala ko yung mga virus. So maliwanag po, natatandaan po natin, ano pa po? Diba? Sipag-sipag sa paglilinis kasi nga kumakalat yung mga virus. Diba? Sa doorknob, sa lamesa. So, ano po yan? Sipag paglilinis. Importante po yan. O kaya yung exercise. Kagaya binanggit ko kanina, tama exercise. Bukod po dyan sa mga yan, ng first vitamins, yung diet. Diba? Eat more fruits and vegetable. Ano sabi ho ng WHO? Kung makikita nyo sa mga screen nyo, plenty of fruits and vegetable. Ayon po sa United Nations saka sa WHO. Okay? At lahat lang yan, makikita po natin yan. Depende po sa panlasa na gusto nyo. Lahat po yan kaya ibigay mo ng kumpanya ng First Vita Plus. Palakpakan naman natin ang kumpanya natin. Salamat din po kay Ma'am Doy dahil meron na tayong mga gantong webinar. Okay? Ngayon sa mga nakikinig sa atin, yung mga hindi pa masyadong naliliwanagan sa First Vita Plus, yung mga bagong dealer na nakikinig ngayon na gustong matuto, handa po natin na may mga tanong po natin, no? Tapos mamaya, taas po kamay yung mga gustong magtanong. Para sa mga bago, ano ba ang First Vita Plus? Ay, yung mga hindi pa po alam, ito po ay 5 gulay. Malunggay, daon ng sili, saluyot, oray, talbos na kamote. Pinagsama-sama ko yan sa isang sachet o kaya isang fish tub. Tinitimpla na lang po ito sa isang baso ng tubig. So, ibig sabihin pala, yung mga bata, matatanda na hindi mahilig kumain ng gulay, pag uminom tayo ng First Vita Plus, 5 gulay na po nakain natin o nainom po natin siya. Maliwanag po, ano ang benepisyo nito? Pag-usapan natin ng konti yung 5 gulay. Ang malunggay po, siya yung napakaganda. Siya yung tinatawag na Miracle Tree. Bakit? Napakadaming sakit ang natutulungan po nito. At magaling po ito makapagpababa ng blood sugar, maganda sa malnutrition, antibiotic properties, so ibig sabihin maganda sa may mga sugat, maganda sa may mga diabetes, maganda pampaganda ng kutis ng balat. Okay? At ang malunggay po, kagaya na binanggit ko kanina, anong essential na vitamins na kailangan ng katawan para lumakas ang immune system? Ayun po, vitamin A saka vitamin C. Napakataas po ng malunggay. Kaya siya tinatawag na Miracle Tree. Multivitamins and minerals, kompleto pa po. Nandiyan po yung mga minerals sa kanya. Okay? Pangalawa ko, daon ng sili. Daon ng sili, anti-stress, anti-fatigue, immune booster. So napakaganda. Bukod po doon, maganda sa daloy ng dugo. Pampalabnaw po siya o makaiwas paglapot ng dugo. Kasi pag lumalapot ang dugo, pwede mag-blood clot. Pag nagkaroon tayo ng blood clot, pwede katakin sa puso, pwede tayo ma-stroke. So nang ginagawa nito, pinapaganda po nito yung daloy ng dugo sa katawan natin. Okay? Aphrodisiac, maganda ho ang daon ng sili dyan. Pangatlo po, saluyot. Ang saluyot naman po, maganda po ito sa mahina ang panunaw. Diba? Nakatulong siya makapag-regulate ng digestive system natin, pampadumi. So maganda po ito sa matataas ng cholesterol, para makadumi, maganda rin po ito. Maganda rin yung kanyang mga vitamin A, vitamin B, vitamin C. Okay, so maliwanag po, saluyot po yan. Ang pang-apat naman po, colitis, uray o spinach. Maganda naman to sa mga may problema sa baga, pulmonya, bronchitis, COPD. Ospat ng baga, nakakatulong to. Bakit? Expectorant, pampalabas ng plema. Mucolytic, pampalusaw ng plema. So maganda sa may mga problema sa baga. Kaya na maging handa. Mga naninigarilyo, pag inom ng First Vita Plus, pwede ko kayong lalong ubuhin. May mga goiter, para ko kayong sinasakal. Meron din siya tinatawag na hemostatic activity, pampahampas ng pagdudugo. May mga kababaihan, irregular menstruation. Hindi magkaanak kasi may cyst, polycystic, o may bukol sa matres, bukol sa ovaryo, nakapalalaw ng matres. So maganda ho ito, nakatulong siya makapag-regulate ng bleeding. Kaya na maging handa mga kababaihan ha. Pag inom ng First Vita Plus, pwedeng sumakit ng konti ang puso. Okay? Para ako'y nagdi-dysmenorrhea. Dagdagan lang ang pag-inom ng First Vita Plus. Kung isa, gawin 2, 3, kahit gaano kadami po pwede. So maliwanag po, panlima po, talbos na kamote, pampataas po ng pulang dugo. Lilinawin po, pulang dugo po ito. Okay, hindi po siya papataas ng blood pressure. So maganda siya sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. Maganda rin pampataas ng platelet, lalo na po sa may mga dengue. Siya lang din ang halaman na may iodine, so ibig sabihin maganda sa may mga goiter.
Depende ko ng panlasa ang gusto nyo. Bakit? Meron po tayong dalandan, melon, guayabano, fruit and veggies with mangosteen, pineapple. Depende po kung anong gusto panlasa. Dalandan, maganda sa may mga problema sa baga. Yung mga hindi ko nabubuntis, gusto mabuntis, bukol sa mattress, makapalaloob ng mattress, pwede ko yung melon payan. Bakit melon? Isa ko siya sa pinakamataas ng vitamin A na maganda po sa reproduction. So pag may problema sa reproductive system, melon, gano'ng ideal, gano'ng kadaming pag-inom? At least 3 times a day pataas. Okay, maliwanag ha? 3 times pataas. Guayabano, alam niyo ba ang guayabano? 1976, may pag-aaral na po, maganda po to sa may mga cancer. Okay, basta may cancer, kahit anong klase ng cancer, guayabano, maganda. Gano'ng kadami? At least 3 times a day po per day. Mas madami, mas maganda. Fruit and veggies with mangosteen, mga na-stroke, schizophrenia, problema sa pag-iisip, anxiety, depression, napakaganda rin po nito. Ganun din po ang pineapple, maganda rin po sa hindi makatulog na mahigpit. Okay? Pineapple, maganda po dun sa mahina ang panunaw, may mga ulcer, gastritis, maganda po ito. Pero may mga pasyente po, ayaw ng mga juices. Okay? Meron po tayong kape, malamig, smoothie. Pwede timplay sa malamig, pwede mainit, depende na po sa inyo. 5 gulay na binanggit ko, dinagdagan ko ito ng coenzyme Q. Maganda sa may mga problema sa puso, migraine, sakit ng kasukasuhan, cancer. Diba? Kape, coenzyme Q, dagdag benepisyo bukod sa 5 gulay. Meron din po tayong pan-diet, yung mga hindi makalabas, hindi makapag-gym, nagda-diet sa bahay, gustong uminom ng pan-diet, ito po maganda. Slimming milk smoothie. 5 gulay na binanggit ko, nilagyan po ito ng L-carnitine with green tea extract. Okay, maganda po ito saan? Fatty acid metabolism, infertility, o yung mga lalaki, may infertility, sakit sa puso. So maganda po din po sa mataas ng cholesterol, diabetes, di ba HIV/AIDS virus, o end-stage renal disease, mga nagdadialysis, maganda rin po ito. Okay, bukod sa 5 gulay na binanggit ko, dinagdagan pa ko nito, healthy ka na, sumisexy, gumaganda pa ang katawan natin. So maganda ko kahit nasa bahay po tayo pwede. So maliwanag po, ito pa po. Diba? Yung mga gustong gumanda ang kutis. 5 gulay na binanggit ko, nilagyan po yun ng glutathione. At ang glutathione, maganda po sa balat. Diba? Pampalight po o pampaganda ng kutis, pampaputi po siya. So maliwanag po, ano pa po? Meron tayong mga goldine. Meron tayong mga goldine, melon, dalandan, guayabano, at meron din po tayong platinum line, no added sugar, mga diabetic na ayaw na may sugar, no added sugar po ito. Diba? May mga cancer, maganda rin po ito. Kasi nabanggit ko kanina, diba? Merong mga na-diagnose ng cancer, pero ayaw nila magpa-radiation, ayaw magpa-chemotherapy. Ano bang ginagawa pag may cancer? Okay ba, may bukol, ino-opera. Diba? Pagkatapos, histopad, alam ko ano klaseng bukol. Tapos titignan, diba? Iki-chemotherapy, ira-radiation. Kung ayaw ng pasyente na magpa-chemotherapy, ayaw magpa-radiation therapy, ayaw magpa-opera, kaya ngayon matatanda, sasabihin nila, kakain nila daw sila ng gulay, palalakasin ang immune system. Alam niyo ba ang tawag doon? Cancer immunotherapy. Ano bang ginagawa ng cancer immunotherapy? Ginagamit po natin yung immune system natin para labanan po yung cancer. At dyan po maganda ang First Vita Plus, lalo na po yung platinum product natin. So maliwanag po ba? Ano pa po magagandang product natin? Watermelon at titanium, napakadami yung beneficyo nito sa ating katawan. Maganda po sa ating dugo, aphrodisiac, maganda sa mata, maganda sa may mga problema sa prostate, diuretic, so nakakapagpahihil po siya. So maliwanag po, may natutunan po ba tayo? Handa po natin yung mga tanong natin, no? Malapit na po tayo. Sino pwedeng uminom? 6 months na baby. Pwede nyo na painumin ng First Vita Plus hanggang matanda. Bakit 6 months? Sabi sa batas, di ba? Ano sabi? Executive Order 051, ito yung tinatawag na milk code. Okay? Exclusive breastfeeding pag below 6 months. Depende na po sa magulang. Kung wala yung nanay, bottle feeding, lagay lang po yung isang sachet sa 8 ounces na bote. Pag hindi naubos, lagay lang po sa rep. Depende po sa magulang. So maliwanag po? Okay, pag-usapan natin yung mga natulungan ng First Vita Plus. Kagaya po din ng nodular non-toxic goiter, dito po maganda na po yung leeg ng pasyente. Doon po sa taas, laki ng bukol. Madami po tayong ganyang kaso. Ang pakiusap ko lang, pag may bukol sa leeg, pwede ho kayong parang sinasakal pag inom ng First Vita Plus. Pwede kayong pupukin, pwede ho kayong magsuka. Huwag kayong matakot, dagdagan lang ang pag-inom. So maliwanag po, diabetic, take note ha, diabetic, 400 plus ang sugar, walang maintenance,
sweetened ang ininom ng pasyente. 10 boxes ng First Vita Plus, nag-normal po ang blood sugar, gumaling po yung kanyang paa. Supposedly dapat puputulan ng paa. Pasyente ko po to dito sa Urambo sa Pasig. Madami pa po. Okay? Pituitary macroadenoma, tumor, brain tumor, pero benign po ito. Ito yung kanyang MRI. Kung makikita nyo sa screen nyo, di ba? December ng 2016, mayroong bukol. 2.5 cm na bukol. At ang kailangan gawin, kailangan operahan ng pasyente. Almost 800,000. So malaking gastos. 6 months ng platinum ang ininom, pinaulit ang MRI. 2017, tingnan nyo, nawala ang bukol nang wala akong ginawang operasyon. So mga nasa bahay, palakpakan po natin yung mga natulungan ng kumpanya o ng First Vita Plus. So maliwanag po. O ito po, leader natin sa USA. Ang problema ng pamilya niya, cancer sa sakit sa bato. Siya mismo, may bukol sa suso, tapos meron siyang problema sa kidney. Natulungan po ng First Vita Plus, may Gold Mangosteen. Okay? Bakit ito na pakita ko? Kasi yung kaibigan po niya, kasamahan din po natin ng mga dealers. O makikita niya po sa conversation na diagnose po yung asawa ng Jenny Lee ng COVID. Napapanahon po siya ngayon. Diba? Tinanong nito si Doc Harry sa San Diego, California. Nag-message kay Doc Harry. Si Doc Harry isa po sa mga official speaker ng First Vita Plus. Okay, si Romeo o si Mr. Aguirre na-diagnose po ng COVID. Positive po. Nagkataon ng available na produkto sa kanilang Guayabano sa pineapple. So yun ang pinainom. So ang ginawa ni Doc Harry, pinadagdagan niya ganyan 3 times a day. Walang gamot na ibinigay yung doktor doon. Bakit? Nasa bahay lang eh. Okay, kaya ako nalaman yung kwento nila dahil po doon sa kay Ann, yung nasa San Diego natin, yung pinakita ko kanina. Ayaw i-disclose yung kaso, nahihiya. Siyempre yung stigma pag nadags ng COVID, lalayuan ka. Pero siya, nung gumaling siya at nakapag-donate ng blood sa American Red Cross. Ayan po yung litrato, American Red Cross nakapag-donate po ng blood. Bakit? Kasi nga gumaling po siya sa COVID. Pero wala po siyang ininom na gamot. Ang ininom po nito, makikita nyo sa screen, Guayabano Gold at pineapple kasi nang available sa kanila. Sila yung magkakasama ngayon ng mga leaders ng First Vita Plus USA, California, San Diego, California. Palakpakan po natin sila. Okay? Ano pa po? License, kumpleto po, BFAD, LTO, halal. Anong ideal na pag-inom ng First Vita Plus? Common question po ito. Kung walang sakit ang tamang pagkain ng gulay, 5 hanggang 6. Ang First Vita Plus, equivalent po 5 serving ng gulay sa potas. So, ibig sabihin, kung wala po tayong sakit, wala mga maintenance. So, makinig ha, wala mga maintenance. Isang beses, isang araw, okay na po. Paliwanag? Kung may mga sakit ka, may mga maintenance ka, ang tamang pagkain ng gulay, 7 na beses. So, minimum pala, pag may sakit, may mga maintenance, minimum 2 beses kada araw. Depende po kung anong gusto nyong variant. Pero wala po itong masama kung gawin mo 3, 4 o 5. Wala po itong overdose. So maliwanag po, Doc, ang common question dito, paano kung may maintenance? Pwede ba itigil ang maintenance? First Vita Plus na lang iinumin. O makinig mabuti ha. Sampo, 5 ang gamot nyo. Minimum 2 First Vita Plus, sabay po iinumin nyo. Pag normal na po ang inyong mga blood chemistry o mga laboratorio, pwede po tayo magbawas ng gamot. Dapat lang po mababantay tayo ng mga doktor natin. So maliwanag po, may natutunan po ba tayo? Taas po ang mga kamay natin na may mga natutunan. Okay, may mga question po ba tayo? Pipili ulit kami ng mga magtatanong. Okay, naka-ready ko ba yung mga tanong nyo? Luzon, Visayas at Mindanao? Kung may mga question po tayo, gusto ko makita ang inyong kamay. Pakitaas po ng mga kamay. Kung may mga question at pipiliin po natin. Ayun po, si Upline Miles. Okay? Okay, unmute po natin. Pakitingin po sa screen para marinig po na lahat yung inyong questions. Miles. Okay. Handa po yung mga tanong? Paki-unmute po, Upline. Yan, okay? Upline, good morning. Good morning. Good morning po, Doc. Good morning. Doc, meron po kasi akong friend, meron siyang stage 3 breast cancer. Ilan po yung pwede kong ma-advise sa kanya na pag-inom ng platinum po na Guayabano?
Okay, ang question po para sa mga dealers natin, mga ang question po ay stage 3 breast cancer. Okay, ano po ang imagination? Ilang taon na tayo imagination na first time. Idea po ito, idea platinum po i-bet natin. Platinum, umanan sa kagagay. So, dalawa beses na po ito. Tapos, ang sasabihin po natin ang isang titanium. Okay po? So, sa mga po, uminom siya ng tatlong beses. Ang platinum, isa po titanium. Ang lahat po po, tuloy-tuloy lang po. Kung gusto na niya masasabi, dagdagan po, okay lang po. Yung yan po, minimum natin sa akin. Okay, maraming salamat. Next question po. Next consultation po, pakitas lang po kami para makita natin sa screen. Dito sa ating opisina. Okay, mga tanong po tayo. Okay, taas lang po kami. May question po tayo. Ayun, si Ablay. Juliet, so mga Juliet, may tanong po tayo. Ayan, Ablay, kahit ang tanong po ang unmute. Survivor Juliet. Oo, Juliet. Yan. Tatanong ko po, Dok, kasi po yung pamangkin ko, pumupul sa ilong. Tapos po, tapos nung maoperahan, tumutubo po ulit. So, ano po i-advise ko, Bayabano po? Ano po yung nakita sa ilong ng pamangkin niyo? Betel po sa ilong, doon po sa loob. Inoperahan po. Ano po yung bukol? Hindi ko po alam to kasi yun po yung kwento nung pamangkin ko na inoperahan daw po, tapos tumutubo po ulit. Opo. Sabi niya po gold po, 2 beses. Tapos, ano po yun? 2 Bayabano gold, saka, bali 2 times a day lang po ba? Okay po, Doc. Thank you po. Dalawang gold na isang mangustin pala. Madaling mapagod. Pag madali kang mapagod at saka inaantok ka lagi, mababang immune system. Okay, may question pa po tayo, mga planning. Okay, kung wala na po tayo ng question, ang susunod na mga tatanay na sa ating webinar. Okay? So, sa mga official speaker ng First Vitamins, leader po ng Bakitahigas, Hall of Fame ng First Vitamins, welcome po natin ang Blind Bidel. Thank you po kayo. Po. At thank you natin po. Ayas at Mindanao, hawak kamay, sabay sigaw. Ang bisa at galing ng ating produkto, sa hirap at ginhawa, First Vita Plus tayo. Tunay na galing ng Pilipino, ibalita sa buong mundo. Nag-iiba at walang katulad, First Vita Plus, tayo ay ulan. Kay ganda-ganda ng negosyo dito sa produkto ay gagaling tayo. Pamilya at buhay aasenso lalo, dito na tayo sa totoo. Tunay na galing ng Pilipino, ibalita sa buong mundo. Nag-iiba
gagaling ng Pilipino, ibalita sa buong mundo na iba